kailangan nating lumaban. Nakita nyo naman, nakaamba na yung impeachment. Pero ang kagandahan dito sa impeachment na ito, mga boss, nakita natin na marami ng mga mambabatas at mayroon na rin mga senador na nagsasalita na parang hindi na magpo-push through yan. Sinabi ko na rin yan sa inyo, siguro mga few months before matapos ang 2025, it's now or never. Sinabi ko na yan sa inyo na 2026 magiging madugo. I was in Japan, I believe, nung nag-content ako tungkol dyan, na magiging madugo ang January. And true enough, come February, isang taon na yung failed impeachment ng Kongreso. Actually, hindi naman nag-fail sa Kongreso yan. Nag-push rin sa Kongreso, pero hinarang yan ng Supreme Court at hinarang na rin yan ng mga senador. Again, hinarang ito ng mga senador noong panahon na medyo malakas pa ang oposisyon at noong mga panahon na medyo makapangyarihan pa yung mga perang ginagamit na ninakaw sa taong bayan para ipambayad sa mga vloggers, sa mga politiko para dyan sa impeachment, hindi na lumusot yan sa Senado. Isang senador na lang naman actually yung nagpo-push ngayon. Pero syempre, nandiyan pa rin naman si Risa Ontiveros at yung mga dilawang tae na wala namang mga bilang. Pero si Tito Soto na lang ang nag-iingay tungkol sa impeachment that if ever daw magkaroon ng impeachment sa Congress at mag-push through yan, aasikasuhin daw nila yan forthwith. Alam naman na natin yan. Pero meron ako nakita na na sinabi si Abante. May sinabi si Abante nitong nakaraan lang na parang hindi na daw solid ang Congress sa impeachment na yan. Why? Kasi most of them, iniisip na nila is yung 2028 elections. Although, 2026, para mag-iisang taon pa lang mula nung sila'y nanalong mga kongresista, lalo na itong mga bagong kongresista, ayaw na nilang mabahiran. Kasi alam nila na pagdating ng 2027, masyado nang malakas. Kung tatakbo si Inday Sara, masyado na siyang malakas. Hindi na siya kayang, kahit na gaano pang propaganda ang gawin nila, hindi na siya kayang pabagsakin. Kasi kung makikita mo for the past 3 years, inaano na siya, tinatrabaho na siya. Gamit ang pera ng taong bayan, gamit ang mga ninakaw, kinulimbat sa mga flood control projects, ginamit yan para pabagsakin siya. Binili ang lahat ng pwedeng bilhin, magpropaganda, mga vloggers, at mga uniformado, mga ahensya ng gobyerno, media. Ginamit nila yung pera na yan para mapapagsak si Inday Sara. And look where Inday Sara is right now. I think she's at positive 40. Mga naglalaro sa ganyan, and look where Bongbong Marcos is now. Nandoon siya sa negative talaga. Negative 30 if I'm not mistaken. And kabubuhan nga nito ni Claire Castro nakaraan na lumabas yung survey ni Bongbong Marcos. Sabi niya at least daw 52% kasi 48% daw yung hindi satisfied sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Tapos at least daw sabi niya 52% yung nagtitiwala sa kanya, so majority pa rin. Bobo talaga. Hindi niya binilang yung percentage noong mga undecided. Which is kung titingnan mo, talaga all in all, with yung percentage ng undecided, 30% lang yung naniniwala sa kanila and 70% yung wala nang tiwala sa kanila. So majority ng mga Pilipino, wala nang tiwala sa kanila with all the money that they spent para sirain ng mga Duterte, with all the money that they spent para pabanguhin sila, mang fake news para sa mga peking achievements nila, nandoon pa din sila sa negative. So, napakahirap ng kalaban talaga ni VP Sara Duterte. Kaya ngayon, tinanin nyo, tahimik pa si VP Sara, pero hirap na silang pabagsakin, lalo na kaya kapag kasi Inday Sara, talagang nagdeklara na. So, according mismo kay Abante, na marami na daw na mga congressman ang parang hindi na magpa-participate o wala nang parang interest. Unang-una sa lahat, sinabi kasi din yan ni Toby Chanco na yung impeachment ni Inday Sara ay nakabase doon sa yung mga proyekto ng bawat congressman o yung allocables. Kumbaga, yung political capital ng presidente, which is yung mga proyekto ng mga congressman, ay ginamit para pumirma sa impeachment ni VP Sara. Yung 2026 budget, mga bossing, naka-microscope na yung mga unprogrammed appropriations. Yung mga allocables nakatingin na, nakabantay na, may mga nakabantay na. So hindi na sila makakapag-bayad ng mga proyekto doon sa mga congressman dahil unang-una sa lahat yung AKAP, AIX, MAIP, ibinawal na po na umepal yung mga politiko. So, nakaabang na rin ang mga tao dyan. Every time na magkakaroon ng mga ayudahan ngayon, because hindi naman tinanggal sa 2026 yung mga ayuda
So nakaabang ngayon yung mga tao kung sino yung mga iepal na mga politiko dyan. Dahil kapag umepal ang politiko dyan at lumabas na umiepal pa rin sila dyan, bagamat pinagbawal na yan unang-una ng presidente at ng COMELEC, pwede na silang ma-disqualify or pwede masisira talaga yung kanilang mga political ambitions. So mahirap na ngayon sa mga congressman na i-bribe sila, lalong-lalo na, alam naman natin na maraming mga congressman before nung impeachment ni VP Sara, ang nagsabi na, katulad yan, si Frasco sa Cebu, yung walang kwentang pamilya na yan, o sinabi din niya na the reason why pumirma siya, dahil ayaw niyang mamatay yung probinsya niya, kailangan ng probinsya niya ng mga proyekto. And according also to Toby Chanco, yung mga proyekto talaga ng mga congressman, yun ang ginamit sa kanila na parang hostage, hinostage yung kanilang mga proyekto na kung hindi sila pipirma, wala silang budget. Pero pag pumirma sila, yung kanilang mga requests or yung kanilang mga insertions, mga proyekto, popondohan ng DPWH. Kaya ngayon mahirap na para sa mga congressman. And I believe na maraming mga congressman ngayon, nakikita nila yung trend, nakikita nila si Inday Sara na palakas ng palakas. Marami ng mga congressman ngayon ang medyo iiwas na sa gulo. Lalong-lalo na maraming mga lumang congressman ang wala na at marami na rin mga new breed of congressmen yung nandirito na katulad ni Leandro Leviste na gustong ayusin yung sistema ng corruption or yung sistema ng pagbabudget sa Pilipinas na wala ng pera na nakukuha dapat yung mga legislators. So yan ang maganda. And because of that, i-play natin itong bakit natin nasasabi na yung impeachment ni VP Sara ay alagang politika. Ito pakinggan natin. Yung huling interview ito ni Toby Chanco diyan sa Bilyonaryo. Ni-scrutinize yung kanyang information. Kasi sinasabi ni Ping Lacson na ito daw si Romualdez wala daw kinalaman or sa flood control at wala daw ebidensya na nagli-link sa kanya sa flood control. Pero kung makikita mo na dito sa Congress, yung si Martin Romualdez talaga ang nagko-control ng budget. Di mo talaga pwedeng sabihin na si Romualdez, si Marcos at saka si Sandro Marcos walang kinalaman dyan sa flood control issue. Samantalang si Romualdez ang ama ng Kongreso at ang Kongreso ang gumagawa, nag-allocate ng mga budget bawat departamento. So dito sa ipapakita nating video ni Toby Chanco, sinasabi niya kung paano nabuo yung impeachment ni VP Sara and kung yun ang basis ng impeachment ngayon. Kung parehas din ng articles of impeachment, idadagdag lang nila yung walang kakwenta-kwentang istorya ni Madriaga, hindi na siya magfa-fly. Bakit? Unang-una sa lahat, yung Supreme Court ay hindi pa nagro-rule doon sa mga appeal ng oposisyon patungkol doon sa actually hindi sila oposisyon sila pala yung majority. Yung appeal ng majority tungkol doon sa kumbaga pagsasabi ng Supreme Court na illegal yung impeachment ni VP Sara at hindi dapat itakel ng impeachment court, which is yung Senate. So ito, pakinggan natin itong interview ni Toby Chanco. Ang sabi ko noon is because na-hold yung FLR. FLR, yes. Okay, na 209 billion. Ayan speaking of FLR, si First Lady, hindi yan First Lady, yung FLR for later release. Yan yung sinasabi ni Amy Marcos. At yan din yung sinisilip ni Ping Lacson. Diyan sila nag-away, kaya nagkaroon ng mga bakla-bakla na salitaan. Dahil sinabi ni Ping Lacson, mapanira talaga to si Ping Lacson, kupal talaga Alam mo talagang may amo Alam mo talagang aso Tumanda na si Ping Lacson sa politika, pero ngayon pa naging aso At ang nakakatawa, yung aso or yung amo niya na ginagawa siyang aso, dating nagtatawag siya ng hair follicle test nung eleksyon. Pero ngayon, bata na siya nun. Alam mo yun, walang delikadesa talaga yan si Ping Lacson So yung for later release, mga bossing, yan? Yan yung mga insertion mo or mga request mo na sasabihin sa'yo na okay, sa kanilang pondohan yan kapag nagkaroon tayo ng extra na budget. So ito si Lacson, sinasabi kay Amy na marami yung FLR. Pero hindi naman sinasabi ni Lacson na yung FLR, hindi ibig sabihin nun, kaya nga for later release, hindi ibig sabihin nun na ikaw ay kurakot or yung insertion mo na pondohan. Kasi sana pinasok na ni Lacson yung FLR ni Amy Marcos. Sana pinasok na rin niya sa usapan whether yung FLR ni Amy Marcos at saka nila Bato de la Rosa, ni Senator Bongo, yung mga FLRs nila na-release pa. Kasi kung kahit napakarami mong insertions, kung hindi naman yan pinondohan ng DPWH, hindi naman yan nireleasan ng budget ng disbursing agency. For example, yung FLR mo is about education. Bawa, mga classrooms.
hindi nag-release ang DPWH. Ang DPWH ang may ng classroom, ang may responsibility. Let's say for example sa Department of Education, any project na meron ka na link sa Department of Education, Department of Education ang mag-allocate ng budget doon kung may extra ang DBM, national budget na ilalagay doon para diyan sa mga insertions. So depende whether yung insertions ay na-award or hindi. So yun yung mali ni Lacson. Sana sinabi niya na may FLR or for later release or insertion si Amy Marcos, pero naibigay ba? Napondohan ba yung mga insertions niya? Kaya nga sinasabi ni Leviste na yung Cabral files, hindi naman kasi ibig sabihin na nandiyan yung pangalan mo na may insertion ka. Hindi naman ibig sabihin na masama ka na na corrupt ka na Ibig sabihin lang yan, nandiyan ka. Now, i-defend mo yung sarili mo. Kung yung insertion mo, pinondohan ng DPWH, ang question dito is, nag-push through ba yung project? Gumagana ba yung proyekto? Hindi ba siya ghost? Yun lang naman yun So dito sa kaso ni Amy Marcos, sana sinabi ni Ping Lacson kung yung mga for later release ni Amy Marcos ay na-release o hindi. Because kung sinabi mo lang na si Amy Marcos may for later release, pero hanggang doon ka na lang, naglalagay ka lang ng agam-agam, doubt sa isip ng tao na pinalalabas mo na si Amy Marcos kurakot. O kasi, ito nga yung pinakamalaking question. Ito, pwede nga natin ihambing dito si Risa Ontiveros Ang requested project ni Risa Ontiveros for 2025, isa lang. Isa. Pero pag tiningnan mo yung insertion niya, napakarami. Ang legal is yung requested budget. Kasi yung requested budget, mga boss, pinagdidebatehan niya ng Senado at ng Kongreso. Legal yan. So kung meron kang 10 request, ibig sabihin, 10 yung proyekto mo na mapapakinabangan ng tao versus isa ni Risa Ontiveros. Isang proyekto lang. So, ang ni-request niya. Pero bakit napakarami mong insertions? Kung talagang importante yung iyong proyekto, sana nilagay mo na siya sa NEP. Di ba? O ngayon, si Amy, isa siya sa mga pinakamaraming request. Ang tanong, kung yung kanya bang mga request, na-grant. O ngayon, meron din siyang mga insertions aside from yung kanyang request. And mas marami yung insertions o yung request kaysa sa insertions. Yung insertions niya tagged as FLR for later release. So, ang tanong, nireleasan ba yun o hindi? Kasi kung hindi siya nireleasan, hindi natin dapat ginagawa ng issue yan, Ping Lacson. Di ba? Kaya dyan ngayon nagkaroon ng issue na patungkol sa bading and all na tinatawag na bakla si Lacson. Ituloy natin tong kay Toby Chanco. Sabi ko, ang duda ko noon, yung mga nagbenta ng projects ay pinilit yung impeachment para later on, yun ang sasabihin nilang dahilan kay Presidente na dapat mong i-release yung FLR dahil naipangako namin sa mga congressman. Correct. And which So dito, inaamin ni Toby Chanco na yung mga congressman ay pinangakuan, binentahan ng allocations. Gets ninyo? Sino ang magbibenta ng allocations? Si Martin Romualdez. Kasi lumalabas na parang yung pera ng gobyerno na kay Martin Romualdez at siya ang nagsasabi kung sino ang re-releasan. Si DPWH ngayon, sumusunod lang kay Martin Romualdez kung sino din yung re-releasan kasi nga ang disbursing agency is DPWH. So ako si DPWH, sa akin nilalagay yung pera, pero pera ni Martin Romualdez yun. Kasi halimbawa ito si Toby Chanco, meron siyang isang proyekto na halagang 1 bilyon. At sinabi ni Romualdez sa DPWH, wag niyong pondohan yan, kalaban ko yan. Hindi mapopondohan yung mga request or yung mga insertions na itong si Toby Chanco. Pero, halimbawa, si Toby Chanco, meron siyang isang proyekto na hinihiling. Hindi siya pipirma kay Inday Sara. O ngayon, kakausapin siya. Sir, ibibigay ko sa iyo yung proyekto na yan, popondohan ng DPWH yan, pero pipirma ka sa impeachment ni VP Sara. Kung hindi ka pipirma sa impeachment ni VP Sara, huwag ka nang umasa na matutuloy ang proyekto mo na yan. Sira ka sa constituency mo.